Isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Rason Ocampo. And for today po ay ikahuling araw na nga po pala natin para po sa ating serye na God's Generous Provision. And for our last topic, may pamagat po na God feels those who honor Him. And for our scripture, you can find it on Proverbs chapter 3 verses 9 to 10, and basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. And for the Tagalog version po, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. And for our teaching po, number 1, God is the owner of our lives and possessions. Ibig sabihin po nun, ang Diyos ang lumikha po ng lahat at siya din po ang nagmamay-ari ng lahat. Kabilang na po ang ating buhay at yaman. Tayo po ay mga tagapangasiwa lamang na may tungkulin na gamitin ang mga nilikha po ng Diyos ayon po sa kanyang kalooban. Huwag po natin gamitin sa kasamaan lahat po ng nilikha niya dahil hindi po ito nakalulugod para po sa kanya. And for the second teaching, God deserves the first part of our wealth. Ibig sabihin po nun, bilang pasasalamat po at pagkikilala sa Diyos, nararapat po na ibigay po natin ng una at pinakamainam po na bahagi ng ating yaman sa Panginoon. Ito po ay isang paraan ng pagsasamba at pagpapakita po ng tiwala sa kanyang provision. And for our last teaching, God fills us with overflowing blessings. Ibig sabihin po nun, kapag tapat po tayo nagbibigay, ang Diyos po ay nagbibigay din po ng higit pa sa ating pangangailangan. Ang kanyang pagpapala po ay dumadaloy ng masagana upang may pagpatuloy po natin ang paggawa po ng mabuti tungo sa ating mga kapwa or pati na rin po sa ating sarili at pamilya, mga kaibigan. And tayo naman po idadako po para sa ating mga application. Number 1 po ay honor the Lord with your wealth. Gamitin daw po natin ang ating yaman upang paparangalan ang Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay para po sa kanyang gawain, pagtulong po sa pangangailangan at pagsunod po sa kanyang mga utos. And for the second application po, empty ourselves of love of possessions. Alisin daw po natin yung pagmamahal, labis na pagmamahal at sa mga material na bagay. Tandaan daw po natin na ang ating yaman ay pansamantala lamang at higit po na mahalaga ang kaugnayan po natin sa Diyos. And for our last application, let God fill us according to His generosity. Magtiwala daw po na ang Diyos ang magbibigay po ng lahat ng ating pangangailangan at higit pa. So hayaan po natin na ang Panginoon ang napunuin ang ating buhay ng kanyang kasaganaan at kapayapaan. So yun lamang po for our devotion for today. Salamat po sa pakikinig.